Oh, 'di ba? Tinatakot niyo na naman si Bato. Mark, mapapagod din siya sa pagtatago at lalabas din, 'yan sa lungga niya. Eh, eto ha, baka nga nandiyan niya sa ano, eh, sa lungga ni Kibuloy, 'di ba? Do'n sa bundok ni Kibuloy, oh, baka nandiyan nga ho 'yan mga bossing, eh. 'Pag sa trabaho hindi ka pumasok, naawol, 'pag sa politiko hindi daw, oh. Pero gayunpaman, eh, kailangan may sapat na ano, pagpapaliwanag si Bato de la Rosa. Bakit 'to? Eh, kasi pera ng taong bayan yung sinusweldo niyang hinayupak na 'yan, eh, 'di ba? Sweldo ng taong bayan tapos gano'n lang 'pag trip mo absent ka, absent ka. Or baka natatakot na. Tingin ko alam na talaga nila na totoo na may warrant of arrest at anytime, kumbaga hindi lang inilalabas ngayon, pagka namataan kung nasaan si Bato de la Rosa, eh kukunin, aarestuhin na ho agad-agad ho mga bossing. Tingin ko yaan yung dahilan kung bakit si Bato de la Rosa nagtatago na. Sabi ni Pai Chan, may Miranda rights tapos illegal ang paghuli. Correct. Oh. Kabado na 'yan palagi, konting, kaluskos alerto 'yan si Bato de la Rosa. Konting ano nga lang ho, eh, konting masabi na, andiyan na ang ICC, wala na nanggigigil na doon sa kanyang mga ano, nanggigigil na doon sa kanyang mga press conference, doon sa kanyang mga interview, 'di po ba? Wala na, eto si Bato de la Rosa ninyo mga DDS, yari na kayo, iyakan na naman kayo, papalitan niyo na yung bring him home. Hindi na bring him home, bring them home na. Tapos dalawa na yung ihihingi niyo ng interim release, mga DDS. Anyway, tigilan na ho natin yung pananakot kay Bato de la Rosa. Baka naiihi na ho yan habang pinapanood tayo, mga bossing. Ngayon ho, mga boss, bumalik tayo kay Manang Aimee. Sorry naman, ano, kasi baba kayo ng baba kay Aimee Marcos eh. Ngayon naman ho, mga bossing, sabi ni Soto, ipinapaliwanag ni Soto na yun daw pong paglabas kung ano-anong mga sinasabi ni Aimee Marcos na meron daw tayong bangag na presidente, gumagamit na presidente, doon po mismo sa rally ng INC. No, INC, totoo ba? Hindi nyo alam itong mga ito? Totoo ba na kumbaga ang gusto nyo lang, eh, accountability at transparency. Pero parang hindi naman, eh. Alam niyo ho, ako mismo, sasabihin ko po, eto pansarili kong, opinyon. Ang nakita ko ho doon sa rally ng INC, lalo na nung malapit ng matapos, eh, destabilisasyon po kay Pangulong Bongbong Marcos. Yes ho, mga Marcoleta, o 'di ba? Si Guanzon, o si Aimee Marcos yung pinakahuli. Kakahiya mga kababayan. Nakakahiya ho mga bossing. Biruin mo kung ano-ano yung sasabihin mo dun tapos ulit lang. Narinig na ho natin yun, 'di ba? Kung matandaan niyo ho. Dating Pangulong Duterte nagsasalita, bangag ang ating presidente. No, nandoon sa harap si Aimee Marcos. Doon nga ho tayo umpisang medyo tinabangan po eh sa mangga, mga bossing. Doon tayo umpisang nainis doon sa mangga, mga kababayan. Biruin mo na harap-harapan niya, sinisiraan ng mga Duterte yung kanyang kapatid. Mga boss, patungkol ho diyan sa droga. No? Ilang beses na pong nagpa-drug test si Pangulong Bongbong Marcos at hanggang ngayon ho, mga kababayan, eh, pinapaulit-ulit nila na mag-drug test na naman daw ho ang Pangulo. Biruin mo, bago mag-eleksyon, si Vic Rodriguez, ipinakita sa mamamayang Pilipino, eto po, yung drug test ni Pangulong Bongbong Marcos, negatibo po. Pagkatapos ng eleksyon, nagpa-drug test ulit, mga kababayan. Paano mo naman ngayon papaniwalaan itong mga ito? No? Dahil doon sa pagiging desperado nila, mga nagpagawa pa ng mga pulburon video na kahit sa ang anggulo, eh ang hirap paniwalaan na si Bongbong Marcos. Yung mga DDS, mga loko yata mga bulag ata Hindi daw po ano yun, hindi daw po AI yun.
mga kababayan, para lang ma-justify nila na gumagamit ang ating Pangulo. Actually ho, mga bossing, mas mukhang mga gumagamit pa yung mga DDS kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Mas mukhang adik pa ho yung mga DDS kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan eh. Di po ba? Ngayon, ano daw ang opinyon ni Soto dito sa pasabog ni Amy Marcos? Maaaring defining moment sa kanyang karera, no? Simple lamang ang naging tugon ni Senate President Tito Soto sa kontrobersyal na pahayag ni Senadora Amy Marcos sa isang kilos protesta nitong Lunes. Ayon kay Soto, sa panayam sa plenaryo ng Senado nitong Martes, pwede umanong makasama o makabuti sa senadora ang naturang pahayag laban sa kapatid nitong si Pangulong Ferdinand Marcos. Kumbaga, tipo bang, wala, ibibigay ko na lahat ito, bahala na. Kasi huling ano na nila yan, baraha. Mga bossing. At eto pa, si Larry Gadon ang nagsabi na kaya daw po nagkakaganyan si Amy Marcos, mga bossing, ay dahil malapit na daw pong magsalita yung bagman ni Amy Marcos doon sa DPWH. Ano yung bagman? Taga-kolekta, taga-mudmud ng pera, mga kababayan. No? Baka ho kaya takot na takot. Kaya, naku, etong kapatid ko na ito, sinabihan ko na wag nang umabot sa punto ng gano'n eh. Hindi lang ho siguro masabi-sabi na meron siyang mga katiwalian na gano'n na di umano. Di po ba? Kaya ngayon, wala, no choice ako, Bongbong, makukulong ako dahil dito sa ginagawa mo. Sige, siraan na kita. Kung ano po yung mga estilong ginagawa nila Chavit Singson, gano'n na din si Amy Marcos ho. Wala nang kamag-anak, wala nang kapakapatid. No? Kahit na hindi namin napatunayan o kahit na nagmukha kaming tanga diyan sa pulburon video na yan, itutuloy ko to. Kasi Amy Marcos na ang nagsalita. Di ba? Itutuloy ko to. Mas paniniwalaan ng mamamayang Pilipino kasi si Amy Marcos na kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagsasalita. Ganyan na lang ho yan, mga bossing. Sinisira niya ang buong pamilya niya. Paichan. Sabi dito, it could be defining moment of her political career. Tingin ko naman po, kumbaga, isa ito sa kasama doon sa, ano tawag doon? Yung kapag gusto mong maging kasama sa pelikula, audition. Isang buwan nakita natin nag-audition si Chis Escudero, mga kababayan. Di ba? Yung pasok na? Oh. Say hi ka nila. Alam niyo kung bakit maaga yung live natin ngayon, mga bossing? Why I go live early? What day? I drop you into school? Wag na lang. I want. You want me to drop you in school? Okay. I'm done after 3 minutes, okay? Papasok kasi sa eskwela.